Successful people focus on self-development. Now, tanong, lahat po ba tayo dito natututo po sa skills natin? Yes. Lahat po ba tayo dito nag-i-improve? Lahat po ba nagle-level up? Yes. O lahat po ba nakafocus po ba sa self-development? Kasi kung nakafocus ka sa self-development, good luck. Darating yung time, yung ginagawa mo ngayon, ikaw yung magiging best version of you. Kasi hindi pa ikaw yan eh. Hindi pa ikaw yung seryoso na desidido. Hindi pa ikaw yung talagang totoong payaman hanggang dulo. Meron pang mas matinding version para mas ma-improve mo pa yung sarili mo. Kaya pansinin mo to, karamihan ng mga superstars. Kilala niyo po si Manny Pacquiao? Yes. Di ba naalala mo, yung mga kabataan pa ni Manny Pacquiao, mga panahon na nagsisimula pa siya, hindi pa siya kilala. Kung babalikan mo yung istorya niya, nung hindi pa siya kilala, ibang-iba yung galaw niya pagdating sa boxing. Pero abangan mo, nung lumaban na siya sa Amerika, nung nakilala na, ang tindi na ng galawan. Same. Kung familiar kayo kay Kobe Bryant sa basketball, kay Michael Jordan, nung nag-start po sila, ibang version po. So anong ginawa nila? Nag-focus po sila saan? Self-development. Araw-araw po nagte-training. Araw-araw po binibigyan nila ng time yung sarili nila ma-improve at gumaling. Araw-araw po nag-level up po sila. Kasi pag may gusto ka daw po marating sa buhay, hindi po pwedeng nakaganon lang yung galaw mo, yung straight line. Alam mo yung straight line? Dapat nag-i-improve eh. Umaangat daw po. Example na lang. Nung una mahihain ka, sino dito mahihain? Yan totoo. Ayan. O, di ba ang kapal na ng mukha mo ngayon? Totoo. Di ba? Sa una ka lang mahihain eh. Pero, focus on self-development. Nung na-develop mo, wala naman palang masama kung makapal ang mukha. Di ba? At least, nagkakaroon ka pa ng opportunity. Pero naalala mo nung mahihain ka, di ba pag sa school, pag-report, ang hirap mo pa-reportin, minsan nag-a-absent ka. Oo, kasi marami akong kilala, ganyan eh. Takot ka mag-report, lalo na pag English, di ba? Yari ka. Eh, pag-report, ganyan yan, di ba? Manila paper. Di ko alam kung ngayon, ganun pa rin ha. Naalala ko kasi nung panahon namin, Manila paper, oh, sinusulat namin yung i-report namin. So, minsan, pag mahihain ka, tinanong ka ng teacher, hindi ka makasagot. Kasi mahihain ka eh. Pero alam mo ba sa business natin, yung pagiging mahihain, nalalabanan at nababago yan. Kaya tanungin mo dito yung pinakamahihain nung una, ang kapalan ng mukha ngayon. Totoo yan. Di ba? Kasi lagi sinasabi, pag makapal daw mukha, makapal ang bulsa eh. So doon na ma-mindset yung tao, kaya tuloy yung mga tao, ay makapal pala ang bulsa, dapat makapal ang mukha. So kinakapalan ang mukha ng iba. Kaya pag kumukuha ng tinapay, tatlo-tatlo. Oo, makapal ang mukha. Diba? Biro lang po yan, no? Pag kumuha ng kape, 4, no? Kasi parang Skyflakes, 4 dapat. Yeah, parang gano'n ang galaw. Okay lang, makapal ang mukha, at least, nasa tamang lugar. Diba? Pagdating sa opportunity, pag kinausap mo yung client mo, hindi yung ramdam ka ng client mo, parang kabado tong tao na to ah. Kaya focus on self-development. Pagalingin nyo sarili nyo. Skills nyo, improve nyo, kasi darating yung time, kahit di mo nakasama apply mo, kaya mo yung sarili mo. Ngayon, ang hirap gumalaw pag hindi mo pa kaya sarili mo, lagi ka nakaasa kay upline. Pero pag natuto ka ng gumalaw mag-isa, pero direct line ka pa rin sa upline mo, coordinated ka pa rin, tandaan mo, mas magiging mabilis ka. Babagal ka lang naman kasi minsan, magpe-present, yung ibang tao pa para sa'yo. Pero pag kaya mo na mag-present, mag-ma'am, lahat. All-in-one ka na. Kahit saan ka na magpunta, ikaw na yung tinatawag nilang walking office. Pag sinabing walking office, pumunta ka ng mall, dala-dala mo yung opisina mo. Yun yung walking office. Pero pag takot ka pa, mahihain pa, kahit anong gusto mong kausapin, di mo magagawa.